Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang medyo kakaibang phenomenon. Ito'y tungkol sa isang lalaki, si Narciso o Lalo. Baka nga narinig nyo na siya kasi nakabuo siya ng napakalaking following, alam nyo ba, sa pamamagitan lang ng mga live online healing session. Ang kakaiba rito, lahat to hiwalay sa kahit anong tradisyonal na simbahan o relihiyon. So, para maintindihan natin kung sino si Narciso o Lalo, kailangan nating magsimula sa pinakaugat ng lahat, yung pangalan niya. Kasi ayon sa kanya, yung pagkakakilanlan niya bilang calling ay direkta daw na mensaheng galing sa Diyos. Tandaan nyo ha, hindi siya pare, hindi siya pastor, ibang-iba siya. So ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang calling? Yan ang tanong. Tara, himayin natin kung paano niya misma dinedefine ng sarili niya base sa mga mensaheng sinishare niya. At dito, napakalinaw niya, ayaw niyang matawag na propeta o sugo. Talagang tinatanggihan niya yung mga titulong yan. Ang iginigiit niya lang, simple lang, isa raw siyang ordinaryong tao. Isang kasangkapan na tinatawagan lang ng Diyos kapag may kailangang iparating na mensahe. Ganon lang daw kasimple. Ngayon, kung isa siyang kasangkapan, ano naman yung mensaheng pinapahatid sa kanya? Well, umikot ito sa isang ideya, isang direkta, personal at higit sa lahat, walang kondisyong relasyon sa Diyos. At isa sa mga sentral na turo niya ay yung pag-reject sa tinatawag niyang paniniwalang may kapalit. Ano to? Ito ro yung practice na naniniwala ka lang sa Diyos para makuha mo yung gusto mo. Para sa kanya at sa turo niya, ang tunay na pananampalataya, hindi yan transaction, hindi yan negosyo. At itong quote na to, ito yung pinakamalinaw na paliwanag sa papel niya. Sabi raw ng Diyos sa kanya, ikaw ang naggagamot, pero ako ang nagpapagaling. So para sa kanya, siya lang yung channel, siya lang yung daanan ng healing. Pero yung tunay na kapangyarihan, galing pa rin sa Diyos? Okay, so paano ba to lahat nangyayari sa totoong buhay? Dito napapasok yung modernong approach. Yung mga session niya, ginagawa sa Zoom. Yes, sa Zoom. Napaka-straightforward ng sistema niya, di ba? Step 1, sasabihin ng follower yung problema niya. Step 2, kakausapin siya ni Olalo, magtatanong, magpapayo. Step 3, ito yung crucial part, may isang common na gamit sa bahay na ibibless niya through video. At last, magpapasalamat na yung follower. Paulit-ulit lang yung proseso. At ano ba yung mga bagay na to? Ito yung nakakatuwa Kalamansi, mantika, suka, bawang, lemon, mga bagay na nasa kusina mo lang. Hindi mo kailangang bumili ng kung ano-anong mamahaling gamit dahil dito sobrang accessible ng practice niya sa kahit sino. Siyempre, dahil sa ganitong klase ng approach, malakas ang epekto nito sa mga tagasunod niya. At makikita yan sa mga patutuan nila, lalo na sa mga taong tinalikuran na ang kanilang mga dating relihiyon. Halimbawa, may isang dating seminarista, nag-aral siya ng 4 na taon para maging pari, na nag-share ng experience niya. Ikinuwento niya kung paano siya na-disillusion sa institusyon. Sabi niya, may mga nasaksihan daw siya na hindi niya matanggap. At para sa kanya, yung mga turo ni Olalo yung naging sagot. Dito raw siya naliwanagan sa katotohanan na para sa kanya, yung organisadong relihiyon pala ay hindi yung susi sa kaligtasan. Nakahanap siya ng mas direkta at para sa kanya, mas tunay na landas. Siyempre, kapag may ganitong klase ng movement, asahan mo nang may babatikos. At yun nga ang nangyari. Humarap si Olalo sa matinding kritisismo, lalo na mula sa mga institusyong hinahamon niya. Ang pinakamabigat na paratang, isa raw siyang bulaang propeta. Pero ang ganti ni Olalo, hindi siya basta nag-deny. Binalik niya yung akusasyon. Sabi niya, ang tunay daw ng mga bulaang propeta ay yung mga lider ng relihiyon na gumagamit ng salita ng Diyos para mangukolekta ng pera. At dinagdag pa niya, tinatawag lang daw siyang false prophet para hindi mawala ng donasyon yung mga kritiko niya. Matindi yung sagot, di ba? So ano nga ba ang appeal niya? Bakit ang daming taong naakit sa ganitong klase ng paniniwala? Isang paniniwalang direkta, walang filter, at aminin na natin, medyo controversial. Siguro, dito sa mensaheng ito nakapaloob yung sagot. Sabi raw ng Diyos sa kanya, maswerte yung mga naniniwala sa kanya. At sa mga hindi, wala na siyang dapat gawin. Ipaubaya na lang daw sa Diyos. Nagbibigay ito sa mga mananampalataya ng pakiramdam na sila ay espesyal, pinili at mapalad at hindi na nila kailangang ipilit ang paniniwala nila sa iba.
At dito tayo naiiwan sa isang malaking tanong, lalo na sa panahon natin ngayon. Kung ang teknolohiya ay kayang mag-alis ng mga middlemen sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mula sa shopping hanggang sa banking, nangangahulugan ba to na relihiyon ang susunod? Ano sa tingin nyo?